Lately, I've been feeling conflicted kasi pakiramdam ko, social media has been telling me to become two completely different people. As someone na nagka-consume ng content about personal finance, about financial freedom, I can't help but compare yung mga sinasabi ng content creators sa mga video nila. And to be honest, hindi sila pare-pareho. Kaya minsan sobrang confusing. Kasi may mga content creators na nagsasabi na you have to save money, you have to be careful na hindi mag-creep in yung lifestyle inflation sa buhay mo. You have to delay gratification. And then you scroll down, manonood ka ng another content creator, personal finance pa rin naman yung topic niya, pero completely different yung take niya about personal finance. Para sa kanya, you have to invest in yourself. You have to buy that plane ticket, you have to buy that expensive course, you have to spend your money kasi money always comes back. Same thing kapag tinitingnan ko yung comment section ng mga videos ko, may mga nagsasabi na meron daw akong scarcity mindset kasi sobra akong matipid. Some people are saying naman na masyado akong magastos kasi nakatira ako sa condo. Pwede naman ako sa probinsya, mas makakatipid ako. So, magkakaiba yung komento and suhestyon ng mga tao about personal finance. And to be honest guys, kahit na ang madalas na topic ko sa mga social media is about frugal living, kasi yun yung ginagawa ko right now, minsan torn pa rin ako kung dapat ba frugal living pa rin ako kahit 1 year ko na siyang ginagawa or dapat mag-transition na ako sa abundance mindset. Kasi nung umuwi yung kapatid ko dito galing abroad, napansin ko na sobrang magkaiba kami kung paano mag-handle ng finances. Siya, naka-abundance mindset siya kasi siya talaga yung giver ng aming family. Ako naman yung makontrol sa finances. Ako yung frugal tita, siya yung abundant tita. And then after that comparison, napatanong ako na what if wala namang mali sa aming dalawa? What if pareho kaming tama? Kasi siya, okay lang sa kanya na naka-abundance mindset siya kasi okay na yung finances niya. Stable na siya financially. Ako naman naka-frugal living kasi nagsistabilize pa lang ako ng aking finances. Technically, either mindset is wrong. So kung i-apply ko yon sa mga financial advice na nakikita ko sa social media, I think ganun din siya nag-work. Every financial advice has their own target market. I think that's also why a lot of us are confused kapag nanonood tayo online ng mga videos na to. Kasi yes, they make sense. Pero nako-confuse tayo dahil hindi siya applicable sa buhay natin or sa stage ng financial journey natin. And welcome to another episode of Jane Yaps where I sit down and talk about things that have been on my mind lately. First, let's talk about how advice is not universal. Kahit na hindi siya advice about personal finance, kahit sa health and wellness, kahit sa diet, hindi siya magkakapareho ng target audience talaga. Hindi ibig sabihin na yung advice na yun nag-work for me, mag-work din siya para sa'yo. And the problem is, right now kasi sa sobrang iksi ng mga videos, di ba, dapat snappy, dapat mabilis, ang dami nating ini-edit out to the point na hindi na clear yung message ng mga advice or opinions. Kaya ang nangyayari, kinukonsume natin yung content as if it applies to everyone, as if it applies to us. Kaya nag-aaway-away tayo sa social media kasi minsan hindi naman pala ikaw yung kinakausap, ikaw yung sumasagot. Kaya mas maganda talaga na mag-consume ng content sa YouTube, especially kapag mga opinions about studies, about learning, kasi mas complete yung thought, mas detailed yung explanation. Kapag kasi masyadong shorted yung content at ang gusto mo lang snap, ang gusto mo lang views, mahirap i-explain yung thought process mo. Mahirap i-explain kung para ba talaga kanino yung video na yon. Magkakaiba yung content na pinoproduce ng mga content creators and minsan iba-iba din yung klase ng audience na tinatarget nila. May mga content na pinoproduce na ang target is para dun sa mga nag-earn ng 30,000 pesos, meron din naman para sa mga living paycheck to paycheck, meron for someone who is drowning in debt, or someone who is building their financial freedom. Also, all of these content creators are speaking from different experiences. Magkakaiba sila ng pinanggagalingan. So, syempre, ang atake nila kung paano nila susolusyonan yung mga financial problems na tinatanong ninyo is iba din. Base siya madalas sa experience nila. So, take it with a grain of salt. Hindi lahat ng sagot nila applicable sa problema mo right now kasi possible na iba yung experience nila sa experience mo
At ibang target audience din yung iniisip nila habang ginagawa nila yung content. It's like asking, should I wear a jacket today? Depende kung triad, di ba? Depende kung nasa Baguio ka ba? Depende kung nasa Maynila ka. Kasi kung nasa Baguio ka right now, then maybe yes, you should wear a jacket. Pero kung nasa Maynila ka at magko-commute ka, then definitely it's a no. In short, the answer changes depending on your situation. And it's the same thing when it comes to money advice. Kasi nagbabago siya depende sa kung ano yung context ng pinag-uusapan at dapat i-discern mo rin siya kung applicable ba siya sa buhay mo right now. Depende sa season mo at depende sa kung ano yung goals mo. Now let's talk about why I still believe in frugal living mindset. Kahit na possible naman na lumipat na ako sa abundance mindset. And I think malaking parte nun guys is because ever since naman matipid na talaga ako. Dahil hindi naman kami well off. Hindi ako nanggaling sa marangyang pamilya para maging gestador. So bata pa lang ako, na-train na talaga kami na mag-frugal living. Dahil kailangan namin maging matipid para magkasya yung baon namin, para magkasya yung sweldo ng parents namin. So at an early age, marunong na talaga akong mag-save, marunong akong mag-delay ng gratification, marunong akong hindi gumastos sa mga unnecessary na bagay. Pero itong mga ito kasi guys, 'di ba? Minsan na-unlearn natin sila dahil ang excuse natin dapat i-pamper natin yung sarili natin kapag medyo nakakaluwag-luwag na. Pinagdaanan ko din naman siya guys, pero mas madali sa akin na bumalik sa frugal living kasi na-train na ako at an early age. So hindi ako nahihirapan na mag-switch back dun sa ganong habit or ganong mindset. And I think those habits are extremely valuable, lalo na sa sitwasyon na nangyari sa akin. For example, nawalan ako ng trabaho nung nasa abroad ako. I think mahihirapan ako mag-survive nung nagsastruggle ako sa abroad kung hindi ako marunong mag-frugal living. Kasi for sure, 1 month pa lang, mag-give up na ako at babalik na ako dito sa Pilipinas. In short, very helpful siya kung nagsistart ka pa lang sa financial journey mo or nagre-restart ka sa financial journey mo. So, possible din kasi na okay ka na financially, tapos nagkaroon ng unexpected turn of events, so kailangan mong mag-restart. For me, maganda yung may ganong fallback na marunong ka mag-frugal living anytime na kailangan ng sitwasyon na maging frugal ka. Kasi hindi naman toxic ang pagiging frugal to the point na dinedeprive mo yung sarili mo at hindi mo na binibigay sa sarili mo yung joy na mag-spend ng sahod mo. I think it's a skill, it's a life skill. Skill para sa akin yung marunong kang magsabi na not yet kasi alam mo na meron kang financial goals at the end of this year. Kaya hindi mo muna deserve yung mga lifestyle upgrades na nakikita mo online. I think skill yung marunong kang mag-delay ng gratification kasi hindi ka basta-basta nagpapabudol. And I think skill yung ginagawa nating small habits every day na nagko-contribute para ma-reach natin yung financial goals natin. For example, nagko-commute ka, nagdadala ka ng baon sa work, hindi ka nagpapadala sa mga boodle finds. And itong mga habits na to, they're small and definitely hindi sila exciting tingnan sa social media, pero they contribute para ma-improve yung finances mo in the future. So if you're trying to build something bigger, something better for yourself financially, I think malaking tulong ang frugal living. Next, let's talk about abundance mindset. And I actually like the idea behind it kasi ayoko namang isipin na buong buhay natin naka-frugal living tayo, puro tipid na lang, wala na tayong next level. So I think yung frugal living, pwede natin siyang gamitin as a stepping stone para ma-reach natin yung next level, which is possibly abundance mindset. And I do believe na investing in yourself can actually change your life for the better. For example, bibili ka ng better laptop para ma-upgrade mo yung skills mo or ma-double mo yung income mo. Mag-upgrade ka ng cellphone para makapag-create ka ng content. You will learn a new skill para sa side hustle. And those skills are actually opportunities para makabuild ka ng better future. It's just that, and I think this is where social media gets it wrong. Abundance mindset is only healthy when it's paired with financial discipline. Kasi yung confidence mo sa paghawak ng pera, kapag wala siyang kasamang preparation or good financial habits, it can easily turn into unnecessary purchases, into carelessness. Madaling sabihin na money will come back. Pwede ka namang mag-loan, pwede ka namang sumweldo ulit. Madaling sabihin yung mga yon, pero ang problema dyan kapag nagsastart ka pa lang na mag-build ng finances mo. And stabilize mo pa lang yung income mo, tapos kailangan mo pang mag-build ng emergency fund, you're living paycheck to paycheck, you have a lot of debt. Para sa akin, yung mga tao na meron ng abundance mindset, they've earned it. Ito yung mga tao na marunong talagang mag-handle ng finances nila. So, kaya nilang dalhin yung abundance mindset. Kasi, dumaan na sila sa stage ng frugal living. Naayos na nila yung finances nila, nakapag-save na sila ng money, hindi na sila living paycheck to paycheck.
Or possible din naman talaga na old rich talaga sila. For example guys, kilala nyo ba si Becca Bloom? Isa siyang sikat na lifestyle content creator sa TikTok and sobrang yaman niya talaga. And she usually talks about luxury anything, luxury travel, luxury bags, dresses, experiences, and lahat ng yon pinopost niya sa social media. So, ang interesting nung topic. However, ang na-appreciate ko sa kanya is kahit na meron siya mga ganitong pinapresent sa atin na sobrang lavish na content, meron din siyang topics about personal finance. She talks about investing, building wealth, and I think yun yung magandang distinction kasi hindi siya all about spending money. Pinapakita niya dun sa mga videos niya na nag-build talaga sila ng foundation financially bago nila na-reach yung ganong level ng wealth. So there you have it. I don't think polar opposite yung frugality and abundance mindset. Pwede silang magtulungan para ma-improve yung finances mo. Pwede kang mag-start muna sa frugality kung binibuild mo pa lang yung finances mo, yung foundation mo. And then eventually, pwede kang mag-transition into abundance mindset kapag nalatag mo na lahat ng foundation and gusto mo na mag-level up. Think about it this way, ang frugality, it teaches you how to protect your money. And then yung abundance naman, it teaches you when it's worth using your money. One helps you build wealth and then the other naman helps you use that wealth wisely. So I think kapag may nagtanong sa akin kung naka-frugal mindset ba ako or abundance mindset, I want to say both na depende siya sa kung anong season ng life ko na yes, gusto kong i-recognize na kailangan ko mag-frugal living kapag may mga times na kailangan ko mag-build ng emergency fund, living paycheck to paycheck, restarting my finances. Pero I also want to say na meron akong abundance mindset because I needed to see good opportunities that come my way na pwede kong gamitin as a leverage to improve my finances. So let me know in the comment section guys, ano yung season nyo right now and anong klaseng mindset yung pinaprioritize nyo to improve your finances. If you want more videos similar to this one, I have more in my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!